Naghain ng piyansa si Senador Jinggoy Estrada matapos maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan 2nd Division kaugnay ng kasong graft. Kasama rin sa warrant of arrest si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Si Margot Gonzales sa Report Alive mula sa Sandigan Bayan. Magandang gabi, Margot. Franco, bandang alas 2 ng hapon na makatanggap tayo ng confirmation na meron na ngang arrest order ang Sandigan Bayan 2nd Division laban kay Senador Jinggoy Estrada at kay dating Public Works Secretary Manuel Bonoan para sa kasong graft. Bandang alas 4 na naman ng hapon, Franco, nang dumating si Estrada dito sa korte para personal na makapaghain ng piyansa. Available, Franco, ang kasong graft. Dumating sa Sandigan Bayan ang kampo ni Senador Jinggoy Estrada bandang alas 4 ng hapon para sa paghain ng piyansa matapos magpalabas ng warrant of arrest ang 2nd Division kaugnay ng kanyang kasong graft. 90,000 pesos ang itinakdang halaga ng piyansa. Kasama sa warrant ang kapwa akusado ng senador na si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Posible ring maglabas anumang oras ang Sandigan Bayan 5th Division ng arrest order kaugnay naman ng plunder case at isa pang kasong graft laban sa senador. Matatandaan na nitong araw ng Huwebes ay nagsampa ang Office of Ombudsman ng plunder at graft cases laban kina Estrada, Bonoan at iba pang opisyal ng DPWH dahil sa umano'y illegal na budget insertion at allocation ng mga flood control projects. Sen, any reaction po? Sen, reaction na lang ano pa? Daan lang po, ma'am. Daan lang po, ma'am. Nagkaroon naman ng tensyon sa Sandigan Bayan matapos may ilang nasagtan dahil sa pagkakagitan sa pagpasok ng senador. Ayon sa legal counsel ni Estrada na si Atty. Noel Austria, required na personal na humarap sa korte ang senador bago makapaghain ng piyansa. Sadyang malungkot kami. Yan naman ang naging pahayag ng kampo ni Senador Estrada matapos nga ang pagpapalabas ng Sandigan Bayan ng warrant of arrest. Paliwanag ni Atty. Noel Austria, hindi na aksyon ng 2nd Division ang kanilang musyon na huwag munang maglabas ng arrest order. Git din na abogado, hindi umano sila nabigyan ng kopya ng DOJ resolution na pinagbatayan ng Office of Ombudsman para sa pagsasampa ng mga kaso. Kasi nga, dahil wala nga kaming nalalaman, we have not received a copy of the DOJ resolution charging him with crimes, namely anti-graft, 2 counts, and 1 count of plunder. So how are we expected to file a proper motion when we don't even know what the basis for the filing of these charges is? In any case, we will bow to the supremacy of the Sandigan Bayan. Franco, bandang alas 2 naman ng hapon nang dumating si Bonoan dito sa Sandigan Bayan para makapaghain din ng piyansa. Tapos, after 1 hour, magkasabay na lumabas si Estrada at si Bonoan dito matapos makapag-post ng bail. As of this moment naman, wala tayong information or confirmation kung nakapagpalabas din ba ang Sandigan Bayan 5th Division ng arrest order para naman sa kinahaharap nilang kasong plunder at isa pang count ng graft. Inaasahan naman, Franco, na after nitong nakapag-post sila ng bail ay agad na magsiset ng schedule ang korte para sa arraignment ng dalawa. Franco. Yes, Margot, matanong ko lang kung nasaan na ang kinaroroonan ni Senador Jinggoy Estrada. May update po ba tayo? Yes. After 1 hour, after 1 hour, Franco, mga bandang alas 6 ng gabi, nung nakalabas yung dalawa dito, si Estrada at itong si Bonoan, matapos nga silang matagumpay na makapag-post ng bail dito sa Sandigan Bayan, Sandigan Bayan 2nd Division. So inaasahan natin na nakapag-bail sila, pansamantala silang makakalaya, Franco, habang dinidig ang graft case. Maraming salamat, Margot Gonzales, sa iyong live report. Iginiit ng isang batigang abogado na maaaring maging malaki ang epekto sa mga kandidato sa susunod na eleksyon ng plunder case na kinakaharap ngayon ng isang senador dahil sa campaign donations. Alamin kung bakit sa report ni MJ Mondehar. Naharap ngayon sa plunder case si Senator Rodante Marcoleta dahil sa pagtanggap nito ng campaign donations mula sa kanyang mga kaibigan. Hindi raw kasi nito idineklara ang nasa 75 million pesos na halaga ng donated funds matapos manalo sa 2025 senatorial race. Sa isang press conference ay komisyon ni Attorney Ferdy Topacio, deputy spokesperson ng PDP laban, ang kasong isinampa kay Marcoleta. Kung tama po yun, wala na pong pwedeng mag-contribute sa kampanya ng kahit sino.
lalong-lalo na kung ang tatakbo ay isang re-electionist or a sitting official na running for another position. Git pa nito Pasio, kapag na-convict si Marcoleta ay maaari raw itong maging president sa lahat ng mga tatakbo sa eleksyon. Kasi lahat po yan magiging plunder, magiging graft, magiging by reason of his office. Hindi po yan ang intensyon ng election law with respect to campaign contributions. Pero wine-weaponize po nila yan. Sa kaparehas sa press conference, sinabi naman ni dating Congressman Mike Defensor na nauna nang na-dismiss ng COMELEC ang kaso. Isa si Defensor sa may plunder case bilang campaign donor ni Marcoleta. Donation. Dinismiss ng COMELEC, 3 kami na nagkaroon ng campaign donation kay Senator Marcoleta. Dinikit nila yun. Ginawang plunder. Yun lang mo yun. Narindigan naman si Defensor na walang public funds na sangkot sa campaign donation sa senador. Kaya paano raw naging plunder ang kaso? Ang plunder, kailangan pondo ng gobyerno ninakaw natin. O kundi kaya, yung case ni ERAP, may binigay na pera. Pagkatapos may kapalit. Wala namang kapalit. Wala namang hiningi. Nung ibinigay at tinulungan si Senator Marcoleta, ang standing niya sa survey number 23. Ni hindi mo nga alam na mananalo. Sa ngayon, nag-issue na ang Sandigan Bayan 7th Division ng precautionary hold departure order laban kina Marcoleta, Defensor at 2 pang personalidad. Narindigan naman ang mga akusado na politika lamang ang kaso dahil sa pagiging kritiko ng mga ito sa usapin ng korupsyon sa flood control projects ng Marcos Jr. government. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihat, SMNI News. Muling ipagpapatuloy ng Senado ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee kaugnay ng umano'y maanumalyang flood control scandal. Si Sheena Torno magbabalita. Sa kanyang Facebook Live, inanunsyo ni Senate President Alan Peter Cayetano na muling magpapatuloy ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Huwebes, June 4. Bata ito sa napagkasunduan ng komite matapos ang isinagawang caucus o pagpupulong. And we agreed, subject to some minor discussion pa among our chairpersons and the paperwork, that a subcommittee will be formed sa flood control and Senator Marcoleta will issue the notices on Monday para ituloy na sa Thursday yung flood control scam hearings. Tiniyak din ni Cayetano na magiging patas at walang kinikilingan ng investigasyon upang lumabas ang buong katotohanan. Kung makikita nyo, may conflict na kagad. Sabi ng ombudsman, meron mastermind. Sabi ni Senator Lacson, walang mastermind. Sabi ni Senator Lacson, ito yung mga dapat hindi imbitahin. Sabi naman ni Senator Marcoleta, ito dapat imbitahin. So I'm inviting the whole public, bantayan nyo Senado. We also have to hold everyone accountable pagdating dito sa flood control. Sa ngayon, wala pang inilalabas na listahan ng komite kung sino-sino ang iimbitahan sa pagdinig sa Huwebes. Matatandang nanawagan si Senator Amy Marcos na imbitahan sa pagdinig ang mga dating sundalo o Brave 18 at si Orly Guteza na nagsiwala tungkol sa mali-maletang pera na naideliver kina Pangulong Bongbong Marcos, dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang politiko at personalidad. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.